Praise God. Hallelujah. Glory belongs to God. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you, Pastor Ben Hor. At gayon din sa sa senior pastor ng iglesyang ito, Pastor Alvin Rodriguez, ang aking kababayan. Amen po. Hallelujah. Hindi ko maintindihan minsan no? Lord, bakit mo ba kami tinapon dito sa Negros? Okay po. So, yun po ang pangyayari. So, salamat sa Lord sa pagkakataong ito na kung saan ang inyo pong lingkod. Amen po, ako po yung inyong lingkod ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kanina po habang mag-testify lang ako saglit kasi mubo lang naman yung aking mensahe na galing sa Lord, no? Kanina habang umaawit tayo, hindi ko po maiwasan ng maiyak. Alam niyo po yun? Grabe yung presence ng Lord. At alam niyo po yung presence ng Lord na yon, dinala ako sa lugar na kinalalagyan ko noon at sa lugar na kinalalagyan ko ngayon. Amen po? Tama-tama yung message kasi nga po ang ating title ay may pamagat po itong at higit pa rito. Okay po? So, umiiyak ako sa Lord kasi Lord, napakabuti mo. Itong pagharap sa ganitong tao, hindi ko po ito pangarap. Hindi ko po ito pangarap. Okay po? Pero wala tayong magagawa. Yung kinalalagyan ko roon, ang sabi ng Lord, higit pa dyan ang gagawin ko para sa'yo. Amen po? Ganun ang Diyos natin. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, no, inaanyayahan ko ang bawat isa. Pwede po ba tignan natin, asan pa tayo ngayon? Ano ba sitwasyon ng ating buhay sa kasalukuyan? Nasaan ka? Sa iyong spiritual na buhay? Nasaan ka ngayon? Sa buhay mo, kahit sa secular. Ano ba mga pinagagawa po natin? Ano ba ang ating kasalukuyang sitwasyon? Okay po? So kung nasaan ka ngayon, mga kapatid, alam niyo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay new creation. Amen po? Bagong nilalang na tayo eh. If anyone is in Christ, he is a new creation. Okay po? So yung old, departed na yon, wala na yon, gone na yon. Then, yung new, nandun po tayo ngayon. At alam niyo po ba na yung kinalalagyan natin ngayon, bilang mga anak ng Diyos, more than that. Higit pa dyan. Okay po? Higit pa dyan. Kanina nga habang iniisip ko po yung kung nasaan ako noon at aking kasalukuyan ngayon, hindi ko po maiwasang umiyak sa Lord. Sabi ko, Diyos ko, napakabuti mo. Amen po, napakabuti mo. At alam niyo po, ang mensahe niya sa buhay ko, okay po, na nais kong i-share sa ating lahat, mensahe niya sa bawat isa po sa atin, nasan ka man ngayon, kapatid, higit pa riyan ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan naman natin si Lord. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hayaan mo, Ama, ng iyong abang lingkod ay may pahayag, Ama, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, ang pag-ibig mong walang hanggan. Maipahayag, O Diyos, na kung saan hindi ka pa po, Ama, tapos sa aming mga buhay. Sa aming kinalalagyan ngayon, O Lord, batid po namin, Ama, na higit pa rito, Ama, ang iyong gagawin sa aming mga buhay. Dalangin ko po ang mga iglesyang ito, higit pa rito, Ama, ang mangyayari, O Diyos. Sapagkat ang iglesia mong ito, Ama, ay ikaw po, O Diyos, ang siyang nagtatag. Ikaw po, Ama, ang siyang gagamit nito para sa iyong kapurihan. Sa iyo po, Ama, ang papuri. In Jesus' name, Amen. So, mga kapatid, ang ating topic, ayan, okay. Okay. Ano sabi dyan? At higit pa kaysa rito. Yung Tagalog po, no? Kasi ako po'y Tagalog po talaga. Okay po, ako po'y taga Bulacan. At ang inyo pong senior pastor, Pastor Alvin Rodriguez ay Angeles? Clark. Siya po ay sa Clark, Pampanga. Parang bilis nito. Okay. So, higit pa rito.
At kaya nga sabi ko kanina, ano man ang sitwasyon mo ngayon, bilang mananampalataya, higit pa dyan. Ganon si Lord eh. Ganon ang Diyos na ating sinasamba. Ganon ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kanina naiiyak din yung wife ko kasi nga siguro pinapaalala sa kanya ni Lord, no? Nasaan ka na ngayon? Okay po. Hindi po ako naging pastor kaagad. Amen po? Nakilala ko ang Lord 1992. Purihin ang Panginoon. Hindi lang doon sa ordinaryong mananampalataya, kundi unti-unting inangat ni Lord. Mahirap ang buhay dati. Mahirap ang buhay dati. Pero alam niyo po, doon sa kahirapan na yon, ang daming itinuro si Lord. Ako rin po ay isang mekaniko pala, no? Gumraduate po ako ng automotive mechanic. So, gas and diesel po ang hinahawakan natin dati. Pero, yung lahat ng yun, pinaalala ng Lord, higit pa dyan. Okay po? At ngayon po, meron na po tayong mga pinapastorang mga iglesia ng Lord. Hallelujah, member din po tayo ng FMF. Laging nire-remind ng Lord, higit pa dyan. Okay po? Kaya kung ano yung kinalalagyan natin ngayon, ano man ang sitwasyon mo bilang mananampalataya, tandaan mo kapatid, higit pa dyan ang gagawin ng Lord. Ang dami nating mga Bible passages na kung saan pwedeng makita. Kay Joshua pa nga lang di ba? Kay Joshua, sabi niya, Joshua, lahat ng maapakan ng iyong paa, sa'yo yan, bibigay ko sa'yo. Okay po? So makikita natin mga kapatid, yung blessing ng Lord, yung inihanda ng Lord sa atin, hanggat kaya mong i-handle, hanggat kaya mong parangalan ng Diyos sa mga bagay na tatangkilikin mo, more than that. Okay po? Ganun ang Diyos natin. Kaya ako po tuwang-tuwa sa Diyos. At alam ko nga iba po rito ay tuwang-tuwa din sa Diyos. Amen po? Di ba yun ang sinabi niya kay Joshua at kay Caleb? Kasundan po natin, kung maalala lamang po natin yung widow, na kung saan meron siyang konting langis. Amen po? At konting bote, na kung saan ang sabi ng prophet sa kanya, umikot ka sa kapitbahay mo. Okay? Humingi ka ng mga bakanteng o empty bottle para saan? Sa gagawing himala ng Diyos sa kanya. Okay po? So makikita natin yung pagbuhos ng oil, mga kapatid, hindi po ba tuloy-tuloy yun? Sa mga Bible reader, sa mga nag-aaral po ng Biblia, tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy. Okay po, huminto lang mga kapatid, yung daloy ng langis sa panahon na wala na siyang mapaglagyan. Amen po? Ganon si Lord. Higit pa rito. Higit pa kaysa rito. Kaya yung mga bagay na meron tayo ngayon, ito po, kapatid, itala mo sa kalendaryo. Minsan kasi hindi natin ma-appreciate minsan yung ginagawa ng Lord Parang take for granted lang po tayo. Hindi natin, yung bang nandito ka ngayon, then unti-unti inaangat ka ng Lord. Minsan, yung paunti-unti lang, hindi mo napapansin. Okay po? So ayaw ng Diyos ng ganung bagay, dapat kahit sa napakaliit na bagay. Dapat makita natin yung ginagawa ng Lord, higit pa riyan. Di ba yung widow? Ibalik ko po kayo dun sa widow. Huminto lang yung pag-agos ng langis sa panahon na kung saan wala na siyang mapaglagyan. Kumusta ang sisidlan mo, kapatid? Kumusta ba? Kumusta ba yung vessel? Okay po? Kumusta yung mga bank accounts po natin? Kumusta yung
ating mga FB accounts. Marami ba tayong followers? Hallelujah. So ang nais ng Lord, tandaan po natin, higit pa riyan. Higit pa rito. Okay po, titignan po natin ang sinasabi ayan, no? Konting paliwanag lang tungkol sa salita o sa word na kung saan higit pa rito, no? Ang pangungusap na higit pa kaysa rito, ito po ay isang uri ng pangungusap na hambingang, ano sabi diyan? Hambingang palamang. So kung ano ako, mga kapatid, dapat yung kaibigan ko, mas lamang siya. Gano'n naman talaga si Lord eh. Okay po? So ito po yung hambingan pa lamang. Ang paghambing na ito ay ginagamit kung may mahigit na katangian. Mahigit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghambingan. So ito yung halimbawa, lalo kang mas gwapo kaysa sa akin. Lalo kang mas gwapo kaysa noon. Tama po? Lalo kang mas maganda kaysa ngayon. Mas labis yung iyong sal-end sa mga ano, no? Mas labis yung laman ng iyong bank account kaysa sa dati. Amen po? Ano pa? Higit mas kaysa. Doon po yung ginagamit. Amen po? So may kita natin mga kapatid, mismong ang ating Panginoon ang nagsabi niyan, higit pa kaysa rito. Okay? Yan, no? Yan. Hallelujah. Praise God. Nakalimutan ko yung meron pala ako dito. Okay. So yun po ang ating makikita. I mean po, higit pa dyan. So isipin mo na dapat iniisip mo na ngayon kapatid, nasaan ako ngayon? Sino ako ngayon? Sa mga bago-bagong mananampalataya, hindi po humihinto ang Diyos sa buhay po ninyo. Hindi po humihinto ang Diyos sa ating mga buhay. Tama po? Hindi siya humihinto. Kaya ngayon, magkaroon ka ng tinatawag na marka ng buhay mo. Nasaan ka ngayon? Kaya pwede pa ano lang, huwag muna natin isipin yung pagkain. Amen po, kasi kakain talaga tayo mamaya. Okay po? So, konting focus lang po sa salita ng Diyos sa umagang ito. Okay po, pwedeng pikpikin lang yung iyong katabi ba? Nasaan ka na ba? Nasaan na po tayo? Okay? Pag sabihin nyo, nandito, kakain mamaya, huwag na muna yun. Okay po? Isipin natin, na anong sitwasyon mo ngayon? Maaari yung iba, inaway pa ng asawa bago pumunta rito. Amen po? Hallelujah. Pero mag-focus po tayo mga kapatid saan? Doon sa katatayuan mo bilang mananampalataya. Doon tayo mag-focus. At ang sinasabi ng Lord, mga kapatid, higit pa riyan. At higit pa kaysa rito. Okay po, saan ba sinasabi ng John 14:12? Meron po ba kayong Bible? Meron kayong Bible? Yan, basahin po natin muna. Basa. Yung aking, nandyan yung Bible ko ba? Okay. Mas gusto ko po kasi may tagabasa eh. Okay? John 14:12. Ano ang sinabi? Bisaya at saka Tagalog. Kung meron kayong English, maganda rin po para sa ating kapatid na taga-Russia. 14:12. Sige po. B. Ano ang sabi dyan? At higit pa kaysa rito, ituloy na lang. Buong 14:12. Ano ang sinabi dyan? Okay lang po. Ayaw kabalaga kay kabaluman ko kasabot na ako. Okay. Dugay na ako dire. Matagal na po. Sige po. John 14:12. Ano sinabi? Ang tinuod mao kini. Ang moto kanako magbuhat sa ako mga buhat. Tuwad siya gabaw pa niini. Kay moadto man ako sa mga. Ano sabi ng ating Panginoon? Mas labaw pa. Okay po. So, yung ating gagawin, mga kapatid, mas higit pa yan.
sa ginawa ng ating Panginoon. Okay, yung iba, pag sinunod natin yung isang verse, parang merong kontra. Okay po? So, anong sabi ulit sa Tagalog? Tagalog tayo. 14. Okay? Okay, ang sabi niya ha, ito ha, pakatandaan ninyo. Ibig sabihin ko ang ating Panginoon, katabi natin siya, pakatandaan mo ito. Okay, no? Yung bang may diin, pakatandaan mo. Ibig sabihin, huwag mong kalilimutan, dapat yan ang buhay mo. Okay po? Okay, buhay natin. Ano sabi niya? Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa amin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. Okay, sabi rito, ang mga nananalig sa kanino? Sa ating Panginoon. At tayo po, mga born again, mga Christian. Okay po, mga bagong nilalang. Okay po, ano sinabi ng ating Panginoon? At higit pa kay sarito sapagkat babalik na ako sa Ama. Ano sabi niya? At higit pa kaysa rito. Maaari nating ihambing yan, maaari nating tignan ang ating mga sitwasyon kasi po, ganun po ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Ngayon titignan po natin. Napipindot yata ito ha. Okay. Dito tayo. Sorry po. Okay, dito tayo. So, tignan po natin, no? Kaya nga kanina, sabi ko parang may kontra. Parang medyo kontra yung salita ng Diyos. Mga kapatid, at imagine 13 yan, then sa 14 magkalapit. So ano kaya ang sinasabi ng ating Panginoon? Sabi ang kinakailangan nating makita. Okay po? Bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus ang pangungusap na higit pa kaysa rito? Okay po, bakit po kaya? Amen po? Maari kayang mangyari na, ito pakinggan po natin ito ha, pwede kayang mangyari na mahigitan natin ang ating Panginoon? So mga tanong lamang po yan na mamaya masasagot po pag matutukan po natin yung mensahe. Okay po? Ayan no? Maaari bang sabihin, no? Maaari kayang mangyari na kung saan mahigitan ng mga alagad ang ating Panginoong Hesus? Yun ang ating aalamin. Okay? Yun ang ating aalamin ngayon. Pwede ba na mahigitan ko ang Panginoon? At kung mahigitan ko man siya, saang parte? Saang lugar? Okay po? Kasi ang sinabi mga kapatid, saan? Sa John chapter 13 verse 16, titignan po natin yung alipin. Pansin niyo po ha. Sabi ko sa Lord, Lord, anong gusto mo? Ano ba? Hindi ko maintindihan. Amen po? Hallelujah. So titignan po natin, sabi niya, pakatandaan ninyo. Yun na naman sinabi niya, pakatandaan ninyo. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang alipin ay hindi nakahigit sa kanyang Panginoon, niyang sinugo sa nagsugo sa kanya. Lord, ano ibig mo sabihin? Kanina lamang more than this. Kanina lamang higit pa rito. Nakapo natin. Hallelujah. Tapos sinasabi niya sa John chapter 13 verse 16, ang alipin ay hindi nakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo sa nagsugo sa kanya. Lord, saan ako higit sa'yo? Okay po? Yun ang ating titignan ngayon. Pwede po? Gising pa po ba tayo? Saan tayo nakakahigit sa Lord? Ano sinasabi ng Lord na higit pa rito? Okay po? Kung titignan mo nga yung sabi na nating GCash, ngayon maraming may mga GCash, tama? Ako ayoko ng GCash, ang dami ko nang iniisip, pagkatapos pipindot-pindot pa ako pag, maraming may GCash, ako ayoko ng GCash. Okay po? Lalo nang nagka-problema noon ang apps ng GCash, di ba? Sabi ko, bahala kayo, ginusto nyo yan. Okay po? Pero nakakatulong naman. Amen po. Pero kung wala akong GCash, halimbawa ito, magkano laman ng GCash mo ngayon? Sige nga po, meron po bang nakaisip na? Siyempre, laman yan, alam na alam mo yan eh.
Kaya nga pagka nabawasan, nagre-reklamo ka agad tayo. Tama po? So alam mo yan, tignan mo kung anong laman ng Gcash mo ngayon. At ito ang sabihin ng Lord, higit pa riyan. Okay po? Higit pa riyan. So nakukuha po natin ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Amen po? Higit pa riyan. Okay. So sinabi niya, balikan natin ito, pakatandaan ninyo. Kung magkalapit sila, minsan ganun ako sa mga associate pastor natin, no? Pagkatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo sa nagsugo sa kanya. Ngayon, ano ibig sabihin mo, Lord? Kanina lamang more than this, kanina lamang higit pa rito. Lord, ano ba yon? Kinakailangan nating tignan kung ano ibig sabihin ng ating Panginoon. Amen po? So, dito po mga kapatid, no? Okay. Ang binabanggit po dyan, no? Binabanggit ng John 13:16, no? Matiin po yan. Okay po? Para hindi natin makalimutan. Amen po? Pwede ba? Huwag natin kalimutan. Okay po? Ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon ni ang sinugo sa nagsugo sa kanya. Lord, ano ba talaga ibig mo sabihin? More than this? Pinakita ng Lord yung kanyang ginawa. Mamaya makikita natin yon. Okay po? Then sa 13:16, hindi ka makakahigit sa akin. Okay? So, nandun na po ba tayo sa kaisipan ng may pagtatanong? Para maintindihan lang po natin. Amen po? Ayan, titignan natin. So, bago po natin malaman ang kasagutan, ano ba talaga ang gusto ng Lord? Yung kinakanta natin kanina, no? Iparinig mo ang nais mo. Yung message nung kanta, kung maunawaan lang po natin, kung talagang meron tayong layunin na unawain ito, ganun si Lord eh. Dapat ganun din po tayo. Lord, ano bang nais mo? Iparinig ang nais mo. Okay po? Sa lahat ng panahon, ang sabi niya, sa lahat ng panahon, di ba? Diyos ka sa akin, sa amin. Amen po? Ano pa? Ano pang susunod doon? Sa lahat ng oras, nariyan ka para sa akin. Ganon si Lord eh. Amen po? Ganon siya, available siya lagi. Bagamat minsan tayo po bilang mga mananampalataya, hindi po tayo available. Okay po? So ano nga ba? So ito ang ating aalamin ngayon. Okay po? Nandiyan pa po ba tayo mga kapatid? Okay. Sige, purihin ang ating Panginoon. So, tignan natin. So, sabi ko kanina, bago natin malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, kasi question yan eh. Ako rin nagtanong, no? Punta muna tayo doon, no? Kailangan muna nating alamin yung pasimula ng ministeryo ng ating Panginoon. Doon muna tayo. Paano siya nagsimula? Okay? Yung kanyang pasimula at gayon din ng kanyang pag-akyat sa langit. Okay po? So yun po ang ating titignan. Pwede po ba? Pwede na po ba mga kapatid? Okay, so titignan natin. Tapos na tayo dyan, okay? Yan, titignan natin yung pasimula. Para maunawaan natin, ano ba talaga nais ni Lord? Ano ba talagang gusto niya? Saan ba tayo dapat na humigit? Nabanggit ko na kanina, sabi ko, ito more than this, no? 2 years anniversary, more than this. Next year. Naniniwala po ba tayo? Okay, ang sinasabi ng Revelation, maalala ko lang, yung banal magpapakabanal pa. So wala ka ron sa kabanalan, kundi aalis ka ron para magpakabanal pa. Saka po natin, meron pa sinabi, from glory, saan papunta? To glory. So yun ang gusto ng Lord. Okay po, so, may problema ito. Ewan ko baka, okay no? Yan, no? Tignan nyo. Hallelujah. So ano sabi niyan? Okay, no? Ayan. Okay. Hindi, baka ito lang siguro kailangan lang, ano.
Okay, ano sa... Oh, tingnan mo, bakit nandiyan na naman? Ayan, no? Tingnan natin kung paano siya nagsimula. O baka masyadong, ano, no? Tingnan natin, no? Ang pasimula. Madali lang, amen po. Ang sabi diyan, magtatatlumpung taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Ilang taon ang ating Panginoon? Bilisan natin para makita natin, ano ba sinasabi ni Lord na higit pa rito? Given na mga kapatid, yung bank account mo, yung GCash mo, okay, yung properties na meron ka ngayon, okay, ang nais ng Lord, more than that. More than this. Okay po, may sigit ko lang, alam niyo po ngayon, ang problema ko ngayon, sinasabi ko sa Lord, Lord, gusto ko na talagang magmindoro. Okay po, so alam niyo hinihili ko ngayon sa Lord? Alam niyo po kung ano? Traktora. Para makafocus na ako sa ministry, magsasaka na lang ako. Pero kakaibang business po ito. Bakit po? Hindi po kalabaw ang susundan ng tagasaka na kukunin ko. Ano po? Air condition na traktora, Pastor Alvin. Yan ang pinagpipray ko. Okay po? Sabi ng Lord kasi, more than this. More than, yung kinalalagyan mo ngayon, more than that. Okay po? So ito na, no? Ilang taon siya nung siya magpasimula sa kanyang ministry? Siya po ay magtatatlumpung taon nung siya ay magsimulang mangaral. Ngayon, ilang taon po kayo dito? Ilan yung mga kabataan niya? Asan yung mga kabataan natin? Yung mga kabataan natin? Asan yung mga kabataan? Pakikaway-kaway nga po yung mga kabataan. Ilang taon ka na, kapatid? Yung mga kabataan. Okay? Yung born again, no? Na mga kabataan, no? Ilang taon ka na? Ang ating Panginoon, nagsimula siya magtatatlumpung taon. Okay po. Nasundan po natin. Magtatatlumpung taon po siya. Ako po, nakilala ko si Lord. Ilang taon ba ako? No? Okay, no? So may kita natin, mag-30 years siya. Okay po. So yun ang sinasabi ng Lucas chapter 3 verse 23. Magto 30 years old siya nung siya'y magpasimulang mangaral sa publiko. Okay, tatandaan po natin ha. Tatandaan po natin. Okay po, magto 30 years old siya. Okay po, tingnan natin. Yung, paano ba siya nagwakas? Okay? Pagtatapos. Tingnan po natin kaagad para mabilis lang tayo. Ano oras pa tayo mananangalian? Okay, abo, okay to. Mukhang na. Okay. So makikita natin mga kapatid, no? Nagministeryo ang ating Panginoong Isus sa publiko, ilan? Humigit kumulang 3.5 taon. Mukhang masasagot na yung katanungan natin kanina. Lord, ano bang gusto mo? Ano ba? Hindi ko maintindihan. More than this, more than that, higit pa rito, ano ba? Tapos sinabi mo, ang alipin ay hindi nakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang nagsugo sa kanya. Okay po? So makikita natin mga kapatid, nagtapos ang ministeryo ng ating Panginoon dito sa lupa, mga kapatid, ilan po yan? Ilan? Humigit kumulang 3.5 taon. So, para po hindi gawa-gawa lang, kahit i-google nyo po yan, godquestions.org. Papakita po dyan. Amen po? At kinompute po yan ng mga dalubhasa, no? Okay, so titignan po natin kasi medyo merong pagtatalo ang mga Bible scholar tungkol dyan. So, sabihin na natin, no, na totoo yung dalawang yan o alinman sa dalawang yan. Okay po? Ang makikita pa rin natin mga kapatid, tingnan nyo po nung yung sabi ng iba, April 7, 30 AD. No, Ana Domini o kaya ang araw ng Panginoon. Yun po yung AD. Okay po? Sabi naman ng iba, April 3, no? April 3, 33 AD. Nasundan po natin. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, no? Ang Abril, no? Ano makikita natin dyan? 3:33
Lalabas po mga kapatid, ilang taon siya na nagministeryo sa publiko? 6.5 years. Okay po? Binabalikan lang po natin yung history. Para maintindihan natin ngayon, ano ang nais talaga ng Lord na more than this, more than that, higit pa riyan ang magagawa mo sa kingdom ng Lord. Okay po? So ang sabi nila, ang April 7 daw, 30 AD, yun po ang parang tutugma. Bakit po? No? Tila tumutugma sa pagbiministeryo ng ating Panginoong Hesus sa loob ng 3 taon at kalahati. Again, yung ating source po dyan ay gotquestions.org. So makita po natin mga kapatid, 3.5 years or 6.5 years, kapatid, maiksi lang. Amen po? Kayo ba naman yung tatay mo, pag namimiss mo na, syempre uwi ka na. Okay po? At natapos na ng ating Panginoon. Biruin nyo, 3.5 years, yun daw ang sinasabi ng mga Bible scholar na tutugma. Pagkatapos mga kapatid, no? Kung ating titignan, ihahambing natin ngayon, ano po? Kung ating ihahambing sa ating mga buhay, mga kapatid, ilang taon ka nang naglilingkod sa Lord? Yun po ang tanong dito. Yun ang nais ng Lord. Ang ating Panginoon, 3.5 years, yun ang kanyang ministry dito sa lupa, sa publiko, mga kapatid. Pero ikaw, kapatid, tapik-tapik na sa katabi. Ilang taon ka nang naglilingkod sa Lord? Okay po? Nakuha po natin, ito pala yung ibig sabihin ng Lord. Yung paglilingkod mo sa Diyos, more than 3.5 years, more than 6.5 years, higit pa riyan. Kaya sinabi niya mga kapatid, saan? John chapter 14, verse 12b, at higit pa rito. Sinabi po natin mga kapatid, yun ang nais ng Lord. So ngayon, nakita po natin mga kapatid, ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Hihinto ka ba sa paglilingkod? Nais ng Lord, paglingkuran natin siya. At hindi naman tayo lugi sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Tama po? Once nasa pamamahala ka ng Diyos, mga kapatid, isusupply lahat ng pangangailangan mo. Hallelujah. Kaya kapatid natin yun, but seek ye first His kingdom. Yung kingdom na tinutukoy dyan, dapat ako ang hari mo. Dapat ako yung king mo. Okay po, yun ang sasabihin ng Lord. Tama po, para lahat ng kailangan mo, susunod na lang yan. Ibibigay niya lahat. Marami po hindi pinapansin yung word na yon. Okay po, ngayon, titignan natin. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoon sa John chapter 13? Para makita natin at may apply natin sa ating mga buhay. Okay po? Kasi sabi ng Lord, more than this. Higit pa riyan. Sabi po, nasusundan po natin. Okay po? Tuloy tayo. Higit pa rito. Tingnan natin. Yung paghuhugas ng paa. Dito tayo nagkakaproblema minsan bilang mga magkakapatid. Kaya tingnan nyo po, ano ba ang uso ngayon? Nakakalungkot po eh. Nakakalungkot po. Minsan, born again, sa kanyang kapwa born again, hindi magkaintindihan. Yun, parang yun na uso ngayon eh. Okay po? Pasinin po natin. Nasundan po natin. Sa Romans chapter 15 verse 4, may sinabi doon si Apostol Pablo na kung saan ang lahat ng nakasulat ay naisulat yun para sa ating ikatututo. Okay po? Para sa atin, para magkaroon tayo ng matutunan. Pero marami talaga ang nangyayari sa ngayon. Bigyan ko lang po kayo ng isang testimony. Meron akong local church pastor sa Bulacan. Ang laki na ng church. Siguro ang capacity, mga 250. Okay po?
Sa panahon ng kahirapan, magkakasama kami. No? Panahon ng struggle pa, panahon na kung saan nagre-renta pa ng 12,000 a month. Sa panahon na yon, panahon ng kahirapan, magkakasama kami. Aba, purihin ng Panginoon, bless siya ni Lord. Naipagpatayo siya ng malaking simbahan. Capacity noon, 250. Alam po nangyari? Bye-bye, Bishop. Kapag natin? Hallelujah. So ngayon, meron kaming, kwento ko lang saglit ha, meron kaming bylaws, no? Na ang property ng church is property ng church. Sa mga pastors ng bawat lugar. Okay po? So ito na, magulo na. Pero natatakot pa rin ako, Lord, tulungan mo ako, bagamat may bylaws na ganito, property ng Jesus Christ, our foundation church worldwide yan, natatakot po akong gamitin ang karapatan na yun. Okay po? Kasi kung kukunin ko lahat, mga instruments, mga upuan, okay po? Kaya sabi ko sa kanya habang nag-uusap kami na masamang loob ko, sabi ko, bigyan mo ako hanggang March para magdesisyon. Kasi alam niya eh. Ayaw kong magdesisyon ngayon kasi nagtatampo pa ako sa'yo, galit ako sa'yo. Okay po? Sabog na sabog yung utak ko. Tingnan po natin. Ang nais ng Diyos na gawin po natin bilang mga mananampalataya. Dito makikita natin. Ano ba yung sinasabi ng Lord? Higit pa yan. John chapter 13, verse 12 to 15. Ano sabi dyan? Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, ano ginawa ng ating Panginoon? Yung 12 disciples, hinugasan niya yung kanilang mga paa. Okay po? Ano sinabi pa niyan? Muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya at sinabi sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Gusto matiyak ng Lord. Naintindihan mo ba, Peter? Naintindihan mo ba, John? Okay po. Naintindihan mo ba, James? Naintindihan ba ng Jacqueline? Naintindihan ba ito ng Jacob? Sa amin po kasi Jacob, kaya magpinsan po tayo. Dito Jacqueline. Sa amin naman, Jacob. Ewan ko yung utak ng mga Tagalog, no? Pastor Alvin, di ba? Revelation yan ng Lord, no? Hallelujah. No, parang magpinsan, no? Jacob. Jacqueline. Okay po, magpinsan po. So, family tayo. Tama po. Okay, so, naintindihan mo ba? Yun ang sabi ng Lord sa kanyang mga disciples. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Ano sabi niya sa 13? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon. Sabi niya, tama po? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo. Tama kayo sapagkat ganoon nga ako. Okay? Ako leader nyo. Sabi ng Lord. Ako na leader nyo, ibibigay ko lahat. Pati ang aking buhay. Yun ang ating makikita dyan eh. Grabe yung pagmamahal ng Lord. Sa chapter 13, makikita natin, ibinubuhos niya yung kanyang puso. Ipinapakita niya. Mahal na mahal niya yung kanyang mga alagad. Amen po ba? So ngayon, naintindihan ba ninyo? Tinatawag ninyo kong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ganun nga ako. Ako ang leader nyo. Sabi niya sa John chapter 10 verse 11, ano sabi doon? The good shepherd lays down his life for the sheep. Ginawa na niya yun eh. Sa atin, gagawin niya ito sa mga alagad. Nasundan po natin mga kapatid. So sabi niya, sapagkat ganoon nga ako,
sa 14. Kung ako ngang Panginoon, dito pala. Okay. Saan siya? Okay. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, ano kasunod? Dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Anong nais sabihin ng Lord dito? Maglilingkod ako sa iyo, kapatid. Okay? Para sa Diyos. Paglingkuran mo rin ako para sa Diyos. Pwede po? Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, wala pong pataasan dito. Wala yung labaw. Sa ano ang nais ng Diyos, mga kapatid? So ang ating Panginoon, mga kapatid, once lang niya nagawa yan. Bakit? Okay naman, 3.5 years lang siya. Okay po, miss na niya ang God the Father. Siyempre, kinakailangan niyang bumalik doon at nandoon na siya. At alam niyo po, hanggang ngayon, pinaglilingkuran pa rin tayo ng Lord. Siya yung ating great intercessor. Okay po, siya yung ating advocator. Kaya sa panahon ng nakukulang tayo, di ba? Siya umarap sa Ama. Patawarin mo na yan. Binayaran po na kasalanan niya. Amen po? May katuruan I don't know, kasi parang doktrina ito, pero banggitin ko na rin, bahala na. Bato-bato sa kisame, ang tamaan, bahala na. Amen po? May katuruan na kung saan wala na raw forgive. Hindi na tayo kailangan mag-repent. Ako naniniwala kasi magpilsa ng Jacob tsaka Jacqueline. Kailangan yun nga yung yun nga yung nagpapa. Sabi nga ni Paul, di ba? Kung nasaan, kung sa panahon na ako'y mahina, lalong lumalakas. Okay po? Meron ganun na yung, wala na, huwag ka nang huwag mo nang pagsisihan mga kasalanan. Lahat ng kasalanan mo pinatawad. Hallelujah, paano ka lalapit sa Lord? Amen po. Pero yung mga ganun, kaibigan pa rin. Amen po? Hallelujah. Iba kasama pa nga yata namin sa secret lang. No? Baka kasama namin sa FMF, yung iba. Hallelujah. Kinikilabutan ako. Amen po? Okay, tuloy tayo, no? So, may kita natin mga kapatid, no? Kinakailangan po, na ano po? Ako maglilingkod sa inyo for the glory of God. Amen po. At siya kung ginagawa ngayon. Dinideliver ko yung salita ng Diyos bilang lingkod po ninyo at bilang lingkod ng Diyos. Okay po? Parang ganito yan. Siyempre, hindi naman mawawala na kung saan meron talagang gagamitin ng Lord na instrumento para itatag ang kanyang iglesia. Kaya nga ginamit niya si Peter. Ano sabi niya kay Peter? Sa Matthew chapter 16, and you are Peter, okay, and upon this rock I will build my church. Yun ang sinabi ni Lord. Okay po? Kung sa akin naman sasabihin ni Lord yun ngayon sa panahon ngayon, and you are maniferer na walang kwenta, dating makasalanan, namumuhay sa kasalanan, ngunit binago ko. Okay po? Ikaw na maniferer na kung saan may pagkukulang ka pa rin sa akin, paminsan-minsan, huwag mo lang dalasan. Okay po? Amen po? I will build my church. Amen po? Parang ganito po yan, si Pastor Alvin. No? And you are Alvin. And upon this rock, okay, si Lord, I will build my church. Gagamitin kita. Sino gustong magamit ng Lord dito? Okay po? Hallelujah. Sana sabi niya, kung ako ng Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din, sabi niya, dapat din na ano? Ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Hindi niya sinabi, ikaw, John,
Ikaw, James, okay? Ikaw, Levi or Matthew, hugasan mo pa ni Peter. Hindi po eh. Isa't isa. Maglingkod tayo sa bawat isa. Amen po? Mahirap minsan, Pastor Alvin, masakit sa dibdib. Parang gusto mo na umuwi sa Lord minsan eh. Itong sinamahan mo sa hirap at sa panahon ng ginhawa, bigla ka rin namang iiwan. Amen po? Salamat na lang kasi si Lord hindi niya tayo iniiwan. Amen po? Hallelujah. So ano sinabi niya? Binigyan ko kayo ng halimbawa. Okay? Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan, gawin po natin. Maglingkod tayo sa isa't isa. Paglingkuran natin ang isa't isa. Ako'y lingkod po ninyo. Masalubong niyo ako sa daan dyan. Uy, Pastor, kumusta na? Pwede ba pakapihin mo ko? Sure, wala problema. Amen po? Pwede ba kapi tayo? Sagot mo, yes. Okay po? Nasa na po natin mga kapatid, maglingkod tayo sa isa't isa. Yun ang gusto ng Lord. Yun ang itinuturo niya. At gawin mo yan hindi 3.5 years lang, at gawin mo yan hindi lang 6.5 years habang buhay ka. Kaya nga sabi ng Lord, higit pa rito. Yung paglilingkod mo sa Lord. Okay po. Kaya pag may problema, minsan sabi natin sa Lord, may problema ko, pwede ba umuwi na ako sa'yo? Hindi muna. Okay po, gagamitin pa kita. Basta na po natin. So nakita natin mga kapatid, ang pinag-uusapan ng Panginoon at ang kanyang mga disciples ay yung pag-stay ng ating Panginoon sa lupa 3.5 years at yung pag-stay mo dito bilang mananampalataya. Ilang taon ka nang naglilingkod sa Lord. Mara yung iba, bago pa lang, 1 year, 2 years, 3 years, abay kung 5 taon ka na kapatid, higit ka na sa Panginoon. Yan yung sinasabi ng Lord, higit pa rito, more than this. Ilang taon na po kayo sa ministry, Pastora? Opo. 12 years. Ilan? 3.5? 12? Ilan na? 8 taon at kalahati na, Pastora, na kayo po ay nagmi-ministry dito sa lupa, naglilingkod sa Diyos. Yan ang sabi ng Lord, more than this. Okay po? Ngayon, ang nais ng Lord, kung ikaw ay 9 na taon nang naglilingkod, okay po? O 10 taon, 12 taon, ano ang sinasabi ng Lord? Hindi po natatapos dyan, more than that. Higit pa riyan, huwag tayong hihinto. Okay po? Alam niyo, inyong pastor, tuwa-tuwa ako sa kanya nung last Friday. Sabi ko, Lord, kakaiba tong lingkod mong ito ah. Amen po? Nag-crusade kasi kami. At grabe siyang paawit. Hallelujah. Anointed. Okay po? At sa March 7, Banilad naman. Okay po? Crusade na naman. Hindi po kami umihinto. Bakit? Ano ang sabi ng Lord? Higit pa riyan. Lagi tayong inaanapan ni Lord, higit pa riyan. Sa mga nangihina na parang gusto nang uminto, no, sabi ng Lord, anak, higit pa riyan ang gawin mo. Kung ako 3.5 years lang nag-stay dito, or 6.5, sabi ng mga ibang Bible scholar, ikaw mag-stay ka lang dyan, okay? Habang may buhay, maglingkod ka sa akin, sabi ng Lord. Then, anong gusto niyang gawin sa atin? Ako nang bahala sa lahat ng kailangan mo. Amen po. Si Lord na bahala. So, ngayon, naiintindihan natin mga kapatid, kung ano yung sinasabi niya, more than this. More than that. Naiintindihan natin, higit pa rito. Ano ba yun? Yung palang paglilingkod na nais ng Lord sa bawat isa po sa atin. Kasi pagdating naman natin sa langit, maglilingkod pa rin tayo sa Lord eh.
Amen po? So ang nais ng Diyos na paglilingkod natin sa Kanya, nagpasimula ka ngayon, dapat walang hanggan. Kaya pag uwi natin sa langit, di ba? Paglilingkod na naman tayo sa Lord. Amen po? So, nakita po natin. Hallelujah. Nakita natin mga kapatid, ang nais o ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Tingnan natin ito. Para ating tularan. No? Wala, mamaya-maya pa siguro tayo magla-lunch. Okay. Okay. Simple lang. Sabi ng Lord, ang aabutan ko. Ano sabi niya? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw sa group na Jesus. Okay po, saan po yan? 13:26 ng John. Para makita natin, no? Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Okay. Okay. Na anak ni Simon Iscariote. Ano napansin natin mga kapatid? Ano ang napansin natin na gustong tularan natin? Na gusto ng Diyos na dapat nating tularan? Okay po? Tingnan po natin. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Ang sabi ng Lord dyan, alam nyo, kayong 12, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Okay. Alam ni Lord. Okay po, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Okay, so anong ginawa ni Peter? No? Sininyasan niya sino? Si John. Sabi niya, tanungin mo nga kung sino yun. Okay? So ano nangyari? Tinanong niya. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Sa magkakanulo, sabi niya, binigay niya yung palatandaan, sabi niya. Ano sabi niya? Ang taong, sabi niya, siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Okay po. Tingnan po natin kung papaano i-cater ni Lord ang isang Judas. Yun ang tinuturo sa atin ngayon ni Lord. Paano mo i-cater ang isang Judas? Okay po? Paano kaya? Judas ka sa buhay ko. may mga ganun, no? Judas ka sa buhay ko. Anong gagawin ko sa iyo? Ang sabi ng Lord, nagbigay ako ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Okay po, hindi mawawala ang Judas. Okay po, kailanman sa ministry, tandaan po natin, merong Judas talaga. Oh, hallelujah. Dadating 2 na nga sila. Judas pa isa? Aba naman kung meron kang 100, ilan yun? 10%, no? Ilan ang Judas dyan? Si Lord, 12 alagad, isa Judas. Kaya kung ikaw kapatid, hallelujah, asa yung mga pastors dito, no? Kaya ikaw pastors, kung meron kang 100, dapat matutunan mo na kung paano i-cater yung ilan dyan. Mga 10 o mahigit pang mga Judas. Yes, yung sinasabi ng Lord. Higit pa rito ang gagawin nyo, ha? Pag may Judas, tingnan mo itong Judas na ito, hinugasan mo pa yung paan yan. Ano natin makikita? Sa chapter 13, itong Judas na ito, okay? Itong magkakanulo sa akin na ito. Ano pang gagawin yan? Itong magbibenta sa akin na ito ng ilan? Ng 30 silver na coins. Ano ginawa ni Lord? Hinugasan niya yung paa. Hindi masyadong sensitive ito.
Okay, sige. Dyan na lang, okay. Sige po. So, nakita po natin, balikan natin para maintindihan natin. Kaya ako sanay na ako eh. Yung lumayas po mga kapatid, mayaman na siya. Okay na eh. Malaki yung building niya. Hallelujah. Okay po. Sabi ko, Judas to Lord ah. Andito. Tinabi ko na eh. Parang hindi na. Okay, sige. Asan ba yun? Saan tayo? Sa paghuhugas. Sabihin, huwag na natin invite yan. Minsan nagugutom tayo. Okay po. Okay, ito na no. Para maintindihan lang po natin. Kasi nangyayari po talaga. Nangyayari po. Okay po. Nangyayari po talaga sa buhay natin yan. May Judas po talaga. At tinuturuan tayo ng Lord ngayon kung paano natin istimahin, kung paano natin harapin, okay po, ang Judas sa buhay po natin. Sabi ng Lord, oo, ako isang beses ko lang ginawa ito dahil limited lang eh. 3.5 years lang eh. Pero ikaw, pastor, hallelujah, ikaw na ministry heads, ikaw na leaders, sa 12, merong isang Judas. Kung meron kang 100, baka 12 Judas dyan. Tinuturuan tayo ng Lord na hugasan mo ang kanyang paa. Tinuturuan tayo ng Lord na pakainin mo ng tinapay. Isaw-saw mo pa para malinis para sa kanya. Nais ng Lord pala. Hallelujah. Kaya sabi niya, Lord, more than this. Higit pa yan. Higit pa yan ang gagawin mo. Okay po. Sino nag-udas sa atin? Sa mga pastors, madalas po yan. At meron din ang pastor, pero Judas. Ano po? Meron. Nakakaya no? Pastor ka, Judas ka pa. Hindi, may mga gano'n na. Sabi ko, Judas tong pastor na to ah. Pero paano natin to i-cater? Amen po. Nangyayari po ito. Nangyayari. Kaya tayo ngayon tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo ng Lord. Minsan nga sa mga anak lamang po natin, may pagkamakulit eh. Pambira, mukhang meron kang espiritu ni Judas ha. Pakita mo yung ginawa ni Lord. Hugasan mo ang paa niya. Ipagsawsaw mo ng tinapay. Amen po? Pagsawsaw mo tapos ito siya, ganun ba? Hindi po eh. Sinawsaw niya ng tinapay, kumain ka na, at gawin mo na ang gusto mong gawin. Kaya pagkakain ni Judas, umalis siya kaagad eh. Pumunta na siya saan? Sa mga kay Caiaphas at ibinenta ang ating Panginoon ng ilan? 30 silver. Amen po mga kapatid. So yun ang nakita natin. So pagka ganun pala ang attitude natin bilang mga mananampalataya, kung meron kang Judas sa buhay mo, at alam mo kung paano mo ito asikasuhin. Okay po? Nakakatawa minsan tayo mga mananampalataya. Pinatatawag na kita kapatid ha. Pero pwede ba huwag na tayo magkita? Nainis ako sa mukha mo. Minsan may ganun tayo. Kahit mag-lipstick ka pa ng pula, hindi ko pa rin gusto. Kahit pang black, meron na ngayon black eh, no? Meron pinkish, ewan ko. Ang dami. Kahit mag-alis ka pa ng kilay mo, naiinis pa rin ako sa'yo. Tama ba yun? Kaya ba yung tinuturuan ni Lord? Okay, tama. Alam ninyo, sa church, kaya ako tinuturuan na talaga ako ni Lord eh. Merong mabuting binhig dyan. At meron ding masamang binhig. Kaya sabihin natin sa mga Judas, sabay tayong tumubo. Pero pagdating ng araw sa panahon ng harvest, ihihiwalay ka sa akin. Ano ba gawin natin? Pagtsagaan mo na!
Amen po. Pagtsagaan na natin. Hello? Yung iba pa, hindi talaga madali. Hindi talaga madali. Hindi po. Ano sabi ng Lord? Panginoon, bubunutin ko po ba? Di ba, ang inihasik mo, mabuting binhi. Bakit meron dito hindi mabuting binhi? May damo. Panginoon, bubunutin ko po ba? Alam po natin, wag. Okay. Baka kasi madamay. Amen po? Baka kasi madamay yung mabuting binhi. Okay po? Ano ang ibig sabihin ni Lord? Pagtiisan mo na, kapatid. Okay po? Huwag mong tignan ng katabi mo, hindi yan. Hindi po yan. Okay po? So, nakita po natin, dapat pagtiisan na lang natin. Kasi yun ang gusto ni Lord eh. Ayaw niya. Huwag muna kayo maghiwalay. Okay lang yan. Masamang damo yan, okay lang. Sige lang. Sama ka lang. Ang dami nga nating matututunan dyan. Okay po? Yung pasensya natin, mas lalawak. Okay po? Huwag lang tayo makisama. Ikaw masamang damo ka, pwede pa turuan mo kung maging masama din. Hindi po. Ayan lang natin. Continue lang tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen po. Nasundan po natin. Kaya tingnan po natin ang ginawa ng Lord. Pinakain niya, pinagsawsaw niya si Judas. Tama po? Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Hinugasan niya yung paa. Tingnan niyo po yung sabi ng Kawikaan. Sige nga po, pakibuksan nga po sa Kawikaan. 25 verse 21. Anong advice sa atin? Ginawa ni Lord eh. Kaya sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Amen po. Si Judas, na kung saan, Judas nga talaga, hinugasan niya yung paa. Si Judas na kung saan, Judas talaga, pinagsawsaw niya ng tinapay. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Kawikaan 25 verse 21. Ano sabi ng pastor? Panultihon. 21. Kung di gutom ang imong kaaway, pakana siya. Okay? Uhaw, paing na siya. Oh. Di ba? Maliwanag, tama po ba? O di, happy together lang tayo. Sama-sama lang tayo. At mga kapatid, baka ma-misinterpret nyo naman ako. No? Pambira to si Pastor Manny Ferrer na ito. Sinabihan ba naman tayong may 12 Judas dito? Hindi po ganun ang sinasabi ko. Hindi po. Amen po? Hindi po talaga ganun. Maaari lang. Posible. Oo. Ay kasi, na-experience ko kasi. Amen po? For better or for worse, till death do us part. Ganun dapat ang sama ng mga mananampalataya eh. Sa worst, magkasama. Sa blessing, nag-iiwanan. Hindi po dapat. Pantay-pantay po tayo. Okay po? Na-experience ko yan. Unang pioneering church dito, mga kapatid sa Negros Oriental, doon sa may Purok Mawaswagon, sa Banilan. Oh, hallelujah! Sasamba kami, grabe ang lapo. Okay po? Aba naman, ilan? 5, 10, mga ganyan. Nung mag-70 plus, mag-80, bye-bye. Pero ngayon magkaibigan pa rin kami. Okay po? Kita kami, okay lang, I love you. At hindi ko sinasabing hudas siya hanggang buhay niya. Bakit meron lang darating ang panahon, maalala din niya yun. Okay po? Yan, tuloy tayo. Sana, no? Ano sabi niya? Kung nagugutom ang hudas sa buhay mo, para maintindihan natin, kung nauuhaw ang hudas na yan sa buhay mo, pakainin mo, painumin mo. Okay po? At pag nangyari yon sa buhay mo, kapatid, hallelujah. Ano mangyayari, kapatid? Pagpapalain ka naman ni Lord. Okay. Tingnan natin. Pang-anim. Yan. Ang bagong utos. Higit pa rito. Sabi naman, higit pa rito. Ano sabi niya? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Okay? Nung panahon ng mga AD, sabi na natin mga 30, mga ganon, no?
Sabi ng Lord, ito ang bagong utos na iniiwanan ko sa inyo mga disciples. Ano ang sabi dyan? Basa po, ano ang sabi? Maghatag ako kaninyo bagong suko. Okay. Gugmaay kamo. Ingon nga ako na iugma kaninyo. Pag igugmaay usab kamo. Ayan, sabi niya, no? Magmahalan kayo. Kasi yung pagmamahal, mga kapatid, tatakpan niya ng lahat. Panginoong Isus nga, grabe nga tayo dati, di ba? Tingnan natin buhay natin dati. Kaaway tayo ng Lord eh. Pero inoffer niya yung kanyang sarili para sa kanyang kaaway. Kaaway kita, pero okay lang kasi yung nature ng Lord, ano ang nature niya? God is love. Tama po? Yun talaga yung lalabas eh. So ngayon may bagong utos sa atin si Lord. Magmahalan tayo. Yun ang nature mo, kapatid. Kaya pagka ikaw ay napupuot, hindi yan ang nature mo. Pag galit na galit ka na, gusto mong sumigaw ng Dharma! Hindi yan. Hindi yan ang nature mo. Anong nature mo? Ikaw ay isang bagong nilalang. Anong nature mo? Magbahagi ng pagmamahal. Okay po? So, yun po ang sinasabi diyan. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din magmahalan kayo. Okay po? So kung ating makikita mga kapatid, hindi dapat susobra doon. Meron tayong basihan. Meron tayong basihan ng ating pagmamahal dapat na ibigay sa ating kapwa. Katulad ng pagmamahal ni Lord. Kasi pag sumobra pa dyan, mga kapatid, baka iba na yan. Okay po? Hallelujah. So ang sinasabi ulit na higit pa kaysa rito, yung iyong service sa Lord, yung iyong pag-service sa Kanya dito sa ibabaw ng lupa, more than 3.5 years dapat? More than 6.5 years dapat? Ano po? More than 10, 11, 12, o yung iba, 20 taon na, habang buhay ka pa, kapatid, huwag kang hihinto, higit pa riyan! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Then, panghuli mga kapatid, sabi pa sa 35, ano sinabi sa 35? Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Okay po? Pag magmamahalan kayo, makikilala na nila ng mga disciples ko kayo. Okay po? At alam natin, pagka nasa Lord tayo, kahit ang kanyang buhay, ginawa na niya, maraming taon na nakalilipas, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. At bakit higit pa kaysa rito? Last. Okay, last po. Bakit higit pa kaysa rito? Yan na po yung ating conclusion. Tingnan po natin. Bakit higit pa kaysa rito? Kapatid sa Panginoon, pag nasa Panginoon ka, lahat ng mabubuting bagay kaya mo nang gawin. Dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen po? Kaya sinabi ng Philippians 4:13, kailangan kong mahalin ng Judas. Okay? Kailangan kong paglingkuran ng Judas. Kailangan kong pakainin ng Judas. Amen po? Then, sabi ng Lord, ang lahat ng iyan ay magagawa mo. Bakit? Dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Makakapagpatawad din tayo. Okay po? So again, balikan natin yung ating sitwasyon. Ang dami natin ngayon. Next year, more than this. Okay po? Ilan ang bunga mo sa pananampalataya? Ilan na ba nadala mo sa church? Ilan na ba nadala mo dito? O sa iglesia kinabibilangan mo? Sa ang lupalop manang Jacqueline? Merong isa? Next year, more than that. Amen po. Merong kang 5? Next year, more than that. Meron kang 20, next year, more than that. Yun ang nais ng Lord, higit pa kaysa rito. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ayan ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa
Salamat naman sa kabutihan mo. Salamat o Diyos ng iyong abang alipin na ginamit mo, Ama, para i-deliver ang iyong salita. Tulungan mo po kami, Ama, na aming maisakatuparan ang ibinigay mong halimbawa. Maraming salamat. Sa iyo po, Diyos, ang papuri. In Jesus' name. Amen. Praise be the name of the living God. Let us all stand in the presence of God. Requesting all pastors, all GKM pastors from Ayungon, Valencia, please to come forward. Kisay na sayo, na-bless mo sa pulong sila.